Ama naming makapangyarihan sa langit, sa banal na araw na ito ng linggo ng palaspas, kami ay lumalapit sa inyo ng may kagalakan, pasasalamat at pagpapakumbaba. Ngayon, naalala natin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sakay ng isang asno, habang ang mga tao ay sumisigaw ng Hosana, at inilalatag ang kanilang mga palaspas at damit bilang pagpupugay sa hari ng mga hari. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na dumating, hindi bilang isang makapangyarihang mandirigma, kundi bilang mapagkumbabang tagapagligtas, handang mag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Sa gitna ng mga papuri, alam niyang ang krus ang kanyang patutunguhan, ngunit buong tapang niyang tinanggap ang inyong kalooban. Panginoon, sa araw na ito, kami ay nagdiriwang ng kanyang pagkahari sa aming mga puso. Siya ang hari na hindi nangangailangan ng trono ng ginto, kundi ng aming pananampalataya at debosyon. Ngunit Ama, kami rin ay nahihiya. Dahil tulad ng mga tao noon, madalas kaming sumisigaw ng Hosana sa mga panahon ng kagalakan. Ngunit nawawala ang aming pananampalataya kapag dumarating ang mga pagsubok. Turuan mo kaming maging tapat kay Jesus, hindi lamang sa linggo ng palaspas, kundi sa bawat araw ng aming buhay, sa mga sandali ng tagumpay, at maging sa mga oras ng sakripisyo. Sa simula ng mahal na araw, kami ay nagpapasalamat sa kanyang pag-ibig na hindi natitinag. Habang ipinaparada namin ang mga palaspas, naway maipakita rin namin ang aming pagsunod sa kanya, sa aming mga salita, gawa, at pagmamalasakit sa kapwa. Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang lalim ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang hakbang patungo sa krus kung saan kanyang ibinuwis ang lahat para sa amin. Bigyan mo kami ng mga puso na handang sumunod sa kanya at ng lakas upang dalhin ang aming sariling mga krus tulad ng ginawa ni Jesus. Panginoon, sa linggo ng palaspas na ito, kami ay nananalangin din para sa aming mga kapatid sa pananampalataya, mga nangangailangan ng pag-asa, mga nahihirapan sa buhay, at mga naliligaw sa landas. Naway maramdaman nila ang pagdating ng inyong anak sa kanilang mga puso, nadala ang kapayapaan at kaligtasan, habang kami ay naghahanda para sa mga araw ng kanyang pagdurusa at muling pagkabuhay. Panatilihin mo kami sa inyong presensya, na handang purihin siya hindi lamang sa mga labi, kundi sa buong buhay namin. O Diyos, salamat sa hari naming si Jesus, na dumating sa kababaang loob, ngunit nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Patnubayan mo kami sa linggong ito ng pagninilay, upang sa bawat hosana na aming sinasabi, ito ay maging tunay na pagpapakita ng aming pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas at hari, kami ay nananalangin ng buong puso, kaluluwa at pananampalataya. Amen. Mahal naming Diyos Ama sa langit, kami lumalapit sa iyo ngayong Lunes Santo na puno ng pag-asa at pagsisisi. Salamat Panginoon sa iyong walang hanggang pag-ibig na ipinapakita mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak, si Jesus. Sa araw na ito, naaalala namin kung paano siya pumasok sa templo. Nilinis ito mula sa kasakiman at kasalanan at ipinakita ang kabanalan ng iyong bahay. Panginoon, tulungan mo akong linisin ang aking puso tulad ng ginawa ni Jesus sa templo. Alam ko, Diyos ko,
na madalas akong nagkukulang sa aking mga salita, sa aking iniisip, at sa aking mga gawa. May mga pagkakataon na hinayaan ko ang mga bagay sa mundo, ang pagmamataas, kasakiman, o kahit ang mga maliliit na kasalanan na pumuno sa aking buhay at ilayo ako sa iyo. Ngunit ngayon, Ama, hinihiling ko ang iyong biyaya. Linisin mo ako, Panginoon, tulad ng paglilinis mo sa templo noon. Jesus, sa araw na ito, alam namin nagsimula kang maghanda para sa krus. Alam mo ang darating na hirap, ngunit pinili mo pa rin kaming mahalin. Salamat sa iyong sakripisyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Bigyan mo ako ng lakas na iwanan ang mga bagay na hindi mo kinalulugdan at yakapin ang iyong plano para sa akin. Ama, sa gitna ng aking mga pagkukulang, alam kong naririnig mo ako. Hinihiling ko rin ang iyong gabay para sa aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng mga hinirang ko. Bigyan mo kami ng malinaw na puso at isip upang sundan ang iyong daan. Lalo na sa mga araw na ito ng pagninilay sa iyong sakripisyo. Panginoon, sa araw na ito ng Lunes Santo, naway maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat hakbang ko. Patnubayan mo ako habang inihahanda ko ang aking sarili para sa mga darating na araw ng Semana Santa. Tulungan mo akong maging tapat, mapagkumbaba at puno ng pag-ibig tulad ng inyong anak na si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. Mahal naming Diyos, Ama ng lahat ng kabutihan, kami dumarating sa iyo ngayong Martes Santo na puno ng pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, na sa araw na ito ay patuloy na nagturo, nagbigay ng liwanag at naghanda para sa darating na sakripisyo. Sa araw na ito, naaalala namin kung paano niya ipinahayag ang iyong katotohanan kahit na hinamon siya ng mga hindi naniniwala sa kanya. Panginoon, tulungan mo akong makinig sa iyong salita. Alam ko, Diyos ko, na madalas akong nagugulo ng mga bagay sa paligid ko, ng mga alalahanin, ng mga tukso, at ng aking sariling kahinaan. Ngunit ngayon, Ama, hinihiling ko ang iyong gabay. Bigyan mo ako ng bukas na puso at isip upang maunawaan ang iyong plano para sa akin. Kahit na minsan ay mahirap itong tanggapin. Jesus, sa araw na ito, ipinakita mo ang inyong kapangyarihan at pag-ibig kahit alam mong malapit na ang inyong pagdurusa. Salamat sa iyong katapatan sa amin. Alam ko na hindi ko kayang tumayo na mag-isa sa harap ng mga pagsubok, kaya't hinihiling ko ang inyong lakas, Panginoon. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo, kahit na ang daan ay madilim at hindi ko makita ang kasagutan. Ama, naway matutunan ko ring ibahagi ang inyong pag-ibig sa iba, tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga turo. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong hindi ko na ipakita ang inyong kabutihan sa aking kapwa. Bigyan mo ako ng tapang na magsalita ng katotohanan at magmahal ng walang kondisyon kahit na ito'y maging hamon sa akin. Panginoon, sa araw na ito ng Martes Santo, hinihiling ko rin ang inyong pagpapala para sa aking pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng nananangan sa iyo. Patnubayan mo kami habang kami naglalakbay kasama si Jesus patungo sa krus.
Naway maging matatag kami sa pananampalataya at puno ng pag-asa sa iyong pangako ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, ang aming guro at tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. Mahal naming Diyos, Ama ng awa at pag-ibig, kami lumalapit sa iyo ngayong Miyerkules Santo na may mabigat na puso at buong pagsisisi. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, na sa araw na ito ay naharap sa pagtataksil, ngunit hindi tumigil sa pagmamahal sa amin. Sa araw na ito, naaalala namin ang sakit ng pagkakanulo, ang presyo ng aming kaligtasan, at ang iyong walang hanggang pagpapatawad. Panginoon, tulungan mo akong makita ang aking sariling mga pagkukulang. Alam ko, Diyos ko, na minsan ay naging katulad rin ako ni Judas na nagtaksil sa iyo sa aking mga desisyon, sa aking mga hinamak na pagkakataon, at sa mga pagkakataong mas pinili ko ang aking sarili kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo ako, Ama, sa mga sandaling iniwan ko ang iyong daan para sa madaling landas. Jesus, kahit alam mong darating ang pagtataksil, pinili mo pa rin kaming iligtas. Salamat sa iyong sakripisyo, sa iyong pag-ibig na hindi natitinag kahit sa harap ng kasalanan. Hinihiling ko, Panginoon, na bigyan mo ako ng pusong handang magpatawad tulad mo. May mga pagkakataon na nahihirapan ako magpatawad at magbigay sa mga taong nagkakasala sa akin. Ngunit ngayon, Ama, tinuturuan mo akong magmalasakit at magpatawad kahit na ito'y mahirap. Ama, sa araw na ito, hinihiling ko rin ang iyong gabay upang hindi ako matukso ng mga bagay na maglalayo sa iyo. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyo, sa aking pananampalataya at sa mga hinirang mo sa aking buhay. Alam ko na ang mundo ay puno ng pagsubok, ngunit sa iyong lakas, Panginoon, kaya kong harapin ang mga ito ng may pag-asa. Panginoon, sa Miyerkules Santong ito, naway maramdaman ko ang iyong haplos ng pagpapatawad at pagmamahal. Patnubayan mo rin ang aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng nananangan sa iyo. Bigyan mo kami ng malinaw na puso upang piliin ang kabutihan sa gitna ng tukso, at tapang na sundin si Jesus habang papalapit kami sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas na nagbayad ng aming mga kasalanan, kami nananalangin. Amen. Ama naming makapangyarihan sa langit, sa banal at makahulugang araw na ito ng Huwebes Santo, kami ay mapagkumbabang lumalapit sa inyong harapan, puno ng pag-ibig at pasasalamat sa iyong anak na si Jesus. Salamat, O Diyos, sa kanyang buhay na ibinigay niya para sa amin. Sa araw na ito, naaalala namin ang huling hapunan, kung paano niya binasbasan ang tinapay at alak. Ginagawa itong simbolo ng kanyang katawan at dugo, ang bagong tipan ng kaligtasan na binuwis niya para sa aming mga kasalanan. Kami ay namamangha sa lalim ng kanyang pagmamahal, isang pag-ibig na hindi natitinag kahit alam niyang darating na ang kanyang oras ng matinding sakripisyo sa krus. Panginoon, sa Huwebes Santong ito, naaalala rin namin ang kanyang kababaang loob. Si Jesus, ang aming tagapagligtas, ay naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Isang gawa ng paglilingkod na hindi karaniwan sa isang guro. Isang malinaw na paalala sa amin
na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa kapwa. Ama, turuan mo kaming tularan ang kanyang halimbawa. Sa aming pang-araw-araw na buhay, naway matuto kaming maglingkod ng walang inaasahang kapalit, magmahal ng walang kondisyon, at magpatawad tulad ng ginawa niya sa mga hinintay niyang magkakanulo sa kanya sa gabing iyon. Salamat, O Diyos, sa banal na misteryo ng gabing ito, kung paano si Jesus ay naghanda para sa krus. Tinuruan niya kaming alalahanin siya sa bawat pagkakataong kami ay magkakasalo, na ang tinapay ay kanyang katawan at ang alak ay kanyang dugo, ibinuwis para sa amin. Ama, sa aming mga puso, naway manatili ang diwa ng Huwebes Santo. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang aming mga pagsubok, tulad ng ginawa ng inyong anak na buong tapang niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Tulungan mo kaming maunawaan ang bigat ng kanyang sakripisyo, na sa gabing ito ay magsimula ang daan patungo sa aming kalayaan mula sa kasalanan. Sa aming tahanan, simbahan at pamayanan, naway maipamuhay namin ang aral ng pag-ibig at paglilingkod na ipinakita ni Jesus. Habang kami ay naghahanda para sa Biyernes Santo at sa araw ng kanyang muling pagkabuhay, pangunahan mo kami, Ama, upang kami ay maging tapat na mga saksi ng iyong biyaya. Huwag mo kaming hayaang makalimot sa kanyang mga ginawa, ang paghuhugas ng paa, ang pagbabasbas ng hapunan, at ang kanyang dalangin para sa amin bago siya nagpakasakit. O Diyos, sa gabing ito, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan sa aming kaluluwa at pag-asa sa aming mga puso. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, at kami ay nananalangin na kami ay maging karapat-dapat sa biyayang ito. Patnubayan mo kami sa mga nalalabing araw ng linggong ito, upang sa bawat hakbang ay maipakita namin ang aming pananampalataya at debosyon sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas na nagbigay ng lahat para sa amin, kami ay nananalangin ng buong puso at kaluluwa. Amen. Ama naming nasa langit, sa banal at matinding araw na ito ng Biyernes Santo, kami ay lumalapit sa inyo ng may malalim na pagsisisi, pasasalamat at pagpapakumbaba. Sa araw na ito, naaalala namin ang inyong anak na si Jesus, na dinala ang krus sa Kalbaryo, nagtiis ng sakit at kahihiyan, at ibinuwis ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa kanyang sakripisyo. Ang dugong dumaloy mula sa kanyang mga kamay at paa, ang huling hininga niyang inialay upang kami ay malinis mula sa kasalanan. Sa bawat latay na kanyang tinanggap, sa bawat tinik na tumusok sa kanyang noo, kami ay nagpapakumbaba, dahil ito ay para sa amin, mga makasalanang hindi karapat-dapat sa ganitong pag-ibig. Panginoon, sa araw na ito ng kanyang kamatayan, narinig namin ang kanyang mga salita mula sa krus. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahanga-hanga ang kanyang pagpapatawad kahit sa gitna ng sakit at pagdurusa. Ama, turuan mo kami magpatawad tulad ng ginawa niya, kahit kami ay nasaktan o nilapastangan. Sa araw na ito, naaalala rin namin ang kanyang sigaw, "Natapos na." Isang deklarasyon na ang kanyang misyon ay nagawa, na ang kasalanan ay natalo
at ang daan patungo sa inyo ay nabuksan. Kami ay namamangha sa bigat ng kanyang pag-ibig, isang pag-ibig na hindi natitinag kahit ng kamatayan. Ngunit Ama, hindi lang kami tumitigil sa pag-alaala. Sa Biyernes Santong ito, hinahatak mo kami upang tingnan ang aming sariling mga puso. Ano ang aming mga kasalanan na nagpako sa inyong anak sa krus? Ang aming kapalaluan, kasakiman o kawalan ng pananampalataya? Hinihiling namin ang inyong kapatawaran, Panginoon, at ang lakas na iwanan ang mga bagay na nagpapalayo sa amin mula sa inyong kabanalan. Tulungan mo kaming dalhin ang aming sariling mga krus, hindi bilang parusa, kundi bilang tanda ng aming pagsunod at pag-ibig sa iyo. Tulad na ginawa ni Jesus ng buong tapang niyang tanggapin ang iyong kalooban. Sa gitna ng dilim ng araw na ito, ang langit na nagdilim, ang lupa na nayanig, nakita namin ang inyong plano ng kaligtasan. Kahit ang krus ay naging simbolo ng kamatayan, ito rin ang naging pundasyon ng aming buhay na walang hanggan. Ama, bigyan mo kami ng mga mata na makakita ng pag-asa kahit sa gitna ng trahedya, at mga puso na puno ng pasasalamat sa halip na panghihinayang. Habang kami ay nagtitipon sa aming mga tahanan o simbahan, naway maramdaman namin ang bigat ng kanyang sakripisyo. Ngunit kasabay nito, ang katiyakan ng iyong biyaya na naghihintay sa amin. Panginoon, sa Biyernes Santong ito, kami ay nananalangin para sa aming mga kapwa, ang mga nahihirapan, nawawalan ng pag-asa o nalulumbay. Naway maranasan nila ang kapayapaang hatid ng krus ni Jesus. Habang kami ay naghihintay ng araw ng pagkabuhay, panatilihin mo kami sa inyong presensya na humihiling ng lakas upang mabuhay ng karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas na namatay upang kami ay mabuhay, kami ay nananalangin ng may buong puso, kaluluwa at pananampalataya. Amen. Ama naming nasa langit, sa tahimik na araw na ito ng Sabado Santo, kami ay lumalapit sa inyo ng may mabigat na puso, ngunit puno ng pananampalataya. Ngayon, naaalala namin ang katahimikan ng libingan kung saan inihiga ang inyong anak na si Jesus. Matapos ang kanyang sakripisyo sa krus, salamat o Diyos sa kanyang kabayanihan. Sa dugo at katawang ibinuwis niya upang kami ay maligtas mula sa kasalanan. Sa araw na ito, ang mundo ay parang natigil, ang mga alagad ay nalumbay, at ang pag-asa ay parang nawala. Ngunit kami ay naniniwala na kahit sa katahimikan, ikaw ay gumagawa ng kanyang plano ng kaligtasan. Panginoon, sa Sabado Santong ito, kami ay nagbabalik tanaw sa dilim ng Biyernes Santo, sa bigat ng krus at sa huling salitang binigkas ni Jesus. Ngunit alam naming ang libingan ay hindi ang wakas, kundi isang paghihintay, isang banal na sandali bago ang kanyang muling pagkabuhay. Ama, tulungan mo kaming matutong maghintay sa iyo tulad ng araw na ito. Sa aming buhay, madalas kaming nawawalan ng pag-asa kapag ang mga pag-asa ay parang natapos na. Kapag ang mga pagsubok ay parang libingang hindi na nabubuksan. Ngunit sa inyong salita, kami ay pinapaalalahanan na ang inyong kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kamatayan, at ang inyong pangako ay hindi kailanman nababago. Sa katahimikan ng araw na ito, hiniling naming marinig ang inyong tinig. Panginoon, bigyan mo kami ng mga puso na handang magmuni-muni sa lalim ng kanyang sakripisyo, at mga mata
na nakatuon sa pag-asa ng darating na umaga. Ama, kami ay nagpapasalamat dahil kahit sa libingan, si Jesus ay nagtagumpay na. Ang kasalanan ay natalo, ang kamatayan ay nawalan ng kapangyarihan. Ngunit sa ngayon, kami ay nananatili sa inyong harapan upang humingi ng lakas, upang tiisin ang mga panahon ng paghihintay sa aming buhay. Maging ito man ay sa mga personal na pagsubok, dalamhati o paggabigo. O Diyos, sa Sabado Santong ito, kami rin ay nananalangin para sa mga nasa dilim ng kanilang sariling mga libingan, mga nagdadalamhati, mga nawalan ng trabaho, mga may sakit, o mga nawawalan ng pag-asa. Naway maramdaman nila ang inyong presensya kahit sa katahimikan at matutuhan naming lahat ng pagtiwala sa inyong perpektong oras. Habang kami ay naghahanda para sa kagalakan ng araw ng pagkabuhay, panatilihin mo kami sa inyong kapayapaan, na alalahanin na ang bawat Sabado Santo ay may kasunod na umaga ng tagumpay. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, nagpapasalamat sa kanyang mga sakripisyo at sa mga pangakong dala ng libingan. Patnubayan mo kami sa araw na ito ng paghihintay upang kami ay maging matatag sa pananampalataya, puno ng pag-ibig sa kapwa at handa sa muling pagkabuhay na darating. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas na namatay, inilibing, ngunit babangon para sa amin. Kami ay nananalangin ng buong puso at kaluluwa. Amen. Ama naming nasa langit, sa makapangyarihan at maluwalhating araw na ito ng araw ng pagkabuhay, kami ay lumalapit sa inyo ng puno ng kagalakan, pasasalamat at pagpupuri. Ngayon, ipinagdiriwang namin ang muling pagkabuhay ng inyong anak, si Jesus, na bumangon mula sa libingan, nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Salamat, O Diyos, sa kanyang buhay na ibinuwi sa krus at muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, narinig namin ang mga salitang siya ay nabuhay, isang katotohanang nagpabago sa mundo at nagbigay ng pag-asa sa bawat puso naming nananampalataya. Panginoon, sa araw ng pagkabuhay na ito, kami ay namamangha sa inyong kapangyarihan. Ang libingan na dating puno ng dilim ay naging walang laman, at ang mga bato ng kawalan ng pag-asa ay inalis upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ama, salamat sa pangakong dala ng muling pagkabuhay, na kahit ang aming mga pagkukulang at pagsubok, may bagong buhay na naghihintay sa amin dahil kay Jesus. Tulungan mo kaming yakapin ang tagumpay na ito, hindi lamang bilang isang kwento ng nakaraan, kundi bilang isang buhay na katotohanan na gumagabay sa aming bawat araw. Sa gitna ng aming pagdiriwang, hinihiling naming maramdaman ang lalim ng kanyang sakripisyo at ang saya ng kanyang pagbabalik. Ama, bigyan mo kami ng mga puso na puno ng pasasalamat, mga bibig na handang magpuri sa iyo, at mga kamay na handang maglingkod sa inyong ngalan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa Kanya, kundi tungkol rin sa amin, na kami ay binigyan ng bagong simula, ng kapatawaran, at ng layunin upang mabuhay ng karapat-dapat sa inyong biyaya. Patnubayan mo kami upang maipakita ang kanyang liwanag sa aming mga pamilya, pamayanan, at maging sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon, sa araw na ito, kami rin ay nananalangin para sa mga nawawalan ng pag-asa, mga dumaranas ng sakit,
at mga nalulumbay. Naway marating sila ng balita ng muling pagkabuhay, na dala ang kapayapaan, ang pagbabago sa kanilang buhay. Habang kami ay umaawit ng haleluya at nagagalak sa inyong tagumpay, naway manatili kami sa inyong presensya na handang sundin ang inyong kalooban tulad ng ginawa ni Jesus. Ama, tulungan mo kaming mabuhay bilang mga saksi ng kanyang pagkabuhay, na may pananampalatayang matatag at pag-ibig na walang hanggan. O Diyos, salamat sa hari naming si Jesus na namatay, inilibing at nabuhay muli para sa amin. Sa araw ng pagkabuhay na ito, naway mapuno ang aming mga puso ng kanyang kapayapaan at ang aming buhay ng kanyang layunin. Patuloy mo kaming pangunahan sa landas ng katuwiran upang sa bawat araw ay maibahagi namin ang kanyang tagumpay at ang inyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, ang aming nabuhay na tagapagligtas, kami ay nananalangin ng buong puso, kaluluwa at kagalakan. Amen.